Paano nga ba magkaroon ng user ID at password dito sa SSS para makapag-apply na rin ng mga benepisyo o ng loan at marami pang iba sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit lang ang computer or ang cellphone ninyo, pwede na kayong mag-login sa SSS online account ninyo. Dito sa computer, pumunta lang sa website ng sss.gov.ph. Kung gamit nyo naman ay yung cellphone ninyo, i-search nyo lang din yung SSS, katulad nito. At makikita nyo dapat yung sss.gov.ph. Ito yung tamang website. I-tap natin yan. At i-tap natin tong Create My SSS. And then from here, pwede na tayong mag-login. Pero, paano ka nga ba magkakaroon ng user ID at password dito sa SSS? Madali lang yan. Ang gagawin natin ay pwede natin i-click itong Create Now. O di naman kaya, dun pa lang sa kaninang website, balik tayo sa sss.gov.ph. Search ko ulit to. Meron na kaagad makikita na create a my.sss account or login. Click natin to. And then, mapupunta ulit tayo sa nakita nating option kanina. Pero imbis na login, piliin natin itong create an account. Piliin dito yung category mo, member, employer, or collection partner. Sa akin, member. At malalaman na natin dito kung ano yung mga requirements. Of course, ang requirements dito ay dapat meron ka ng SSS number, which is ilalagay mo siya dito. Para makakuha ng SSS number, pwede yan online. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba makakuha ng SSS number. Online lang yan. At kung wala pa kayong SSS number, mas maganda na i-pause nyo muna tong video na to at i-check yung link na nasa description sa baba. Pero kung meron na kayong SSS number, meron pa tayong pangalawang requirements. Bukod sa SSS number nga, kailangan magbigay tayo ng kahit isa man sa mga ito. Kailangan kasi natin patunayan sa SSS na sa atin talaga itong SSS number. So proceed tayo. Siya nga pala sa phone, halos pareho lang din yung magiging itsura. Katulad ng dito sa registration preference, i-click nyo lang tong drop down at makikita nyo na yung same list na to. Savings account number, UMID card, household ID or employer ID, PRN, date of loan, transaction number, at monthly pension. Dahil mas malaki yung view dito sa computer, proceed tayo gamit yung computer. But expect na kahit ano pa yung device na gamit inyo, basta nasa tamang website kayo, pareho lang yung requirements at yung proseso. So, umpisahan natin, savings account number. Kung sakaling meron ka na nung Union Bank Quick Card, ito yung ATM card na pwedeng makuha mismo sa mga SSS branch. Libre lang ito, walang initial deposit at wala rin siyang maintaining balance. Yung account number ng savings account na yon, pwede nyong ilagay dito. Halimbawa, ito siya. Click ko lang tong I icon. Kung wala naman yung Union Bank Quick Card or yung UBP Quick Card, kung sakaling may pinadala na sa inyo o nakapag-request na kayo ng UMID ATM Savings na ID, ito yung valid ID na ATM card pa. Ito yung halimbawa niyan. Merong account number ito, ibig sabihin, pwede nyo rin siyang ilagay dito. Pero bukod sa Union Bank Quick Card or UMID ATM na ID, kung sakaling meron kayong savings account number na naka-link sa SSS ninyo, halimbawa nakaka-receive na kayo ng pensyon, o meron kayong claim loan na napadala sa bank account ninyo from SSS, pwede nyo siyang ilagay dito. Basta ang bottom line for the savings account number, kahit anong bank account yan, or Union Bank, or UMID ATM, basta naka-enroll siya sa SSS, or nakuha nyo siya from SSS, pwede siyang ilagay dito. Ngayon, kung sakaling wala naman kayo ng savings account number, meron pa naman tayong iba't ibang option dito. Again, kahit isa lang pwede na. Halimbawa, meron ka ng UMID card. Pwede mong ilagay dito yung PIN code kung sakaling na-setup yon doon sa mga SSS branches, doon sa information terminal nila. Kung sakaling wala pang PIN code, pwede naman ilagay yung mother's maiden name na nakalagay sa E6 form nung nag-apply sa UMID card application. Yung mother's maiden name nga pala, ito yung pangalan nung nanay nung dalaga pa siya. Kung sakaling walang UMID card, baka naman meron kayong employer ID or household ID. Para sa mga merong kasambahay, meron binibigay ang SSS na household ID para dyan. Kung sakaling hindi nyo alam, pwede nyo i-double check sa SSS mismo kung ano yung ID number ninyo. Ngayon naman, kung wala pa rin ng tatlong option, proceed tayo sa next, PRN. Itong PRN, pwede ito makuha pag nagbayad kayo sa Bayad Center. Meron kami ginawang hiwalay na tutorial video kung saan nagbayad nga kami sa Bayad Center. Bali, 1-month contribution lang yung ginawa namin. At doon sa proof of payment o yung parang pinaka-resibo nyo na,
Meron ditong PRN. Itong PRN na to ang siyang ilalagay nyo dito. Halimbawa, ganito. And also, kung sakaling ayaw nyo naman lumabas, gusto nyo online lang, meron din namang option. Sa MyEG na website, pwede kayo mag-generate ng PRN ninyo. Mag-login lang dito. Kung wala pang account, mabilis lang mag-create ng account, email address lang kailangan. Mag-sign up gamit ang email address at password at i-click itong submit. Kapag meron ng account, pwede nang mag-login. After makapag-login, meron ditong SSS, i-click lang yan. At pwede na tayong mag-generate ng PRN mula dito. Bali, ang kailangan nyo lang i-provide ay yung SSS number ninyo, magkano yung contribution, ano rin yung membership type para makapag-proceed sa mga next step. Ito yung ginawa naming hiwalay na tutorial video kung saan nag-provide lang kami ng mga information na sinabi ko sa inyo kanina. And then, sa mga succeeding steps, na-generate na kaagad yung sa PRN. Bali, proceed lang tayo. Ito yung pinakakailangan natin, payment reference number. Siya nga pala, hindi ito magiging valid or hindi siya magagamit dito hanggat hindi binabayaran itong contribution na to na may ganitong PRN. So, malinaw dapat, paid contribution na ginamit yung PRN na yon para makapag-register dito sa SSS. Gamit nga ang payment reference number. Kung decided na kayo na gamitin ng PRN, pwede nyo i-check itong video na to kung paano nga ba mag-generate ng PRN at magbayad na rin online. Pero, baka naman meron pa kayo ng ibang option dito, katulad ng kung may loan ba kayo sa SSS. Halimbawa, nag-loan kayo, ilagay nyo lang yung date dito. By the way, dapat yung loan na yon ay active or existing pa. And then, may last two options tayo dito. Para sa mga kaka-apply lang or nag-apply simula noong December 10, 2020 onwards, meron kayong E1 or E6 form na nakuha or slip. Doon sa form na yon, merong transaction number. Yun yung ilalagay nyo dito. Lastly, para sa mga senior citizen or nakakakuha na ng pensyon, ilagay lang dito yung check number nung kahit na anumang pensyon na nakuha nyo na. Sa akin, proceed tayo sa payment reference number. Halimbawa, ito, oops. And then, kumpletuhin lang natin yung the rest ng info. Dito yung SSS number. And then, cellphone number. Yung sa cellphone number, kung ano man yung ginamit ninyong phone number nung nag-create kayo o na nag-apply kayo ng SSS membership, yun dapat yung gamitin ninyo. Merong part dito ng cellphone number. Again, kung ano yung sinulat nyo dito sa form, siyang ilalagay dito sa cellphone number. Email address naman, at preferred user ID. Ito na yung part kung saan magkakaroon na tayo ng user ID na siyang pang-login dito sa SSS portal, which is ito yon. Balik tayo dito. Ang gusto kong user ID ay yung dapat madaling matandaan para sa akin. So, lagay ko lang siya dito. And lastly, mag-generate na rin tayo ng password. Dapat hindi rin to kalimutan. 2 beses i-enter ang password. Kapag okay na, pwede na tayo mag-proceed. I-click lang tong next. And para sa step 2, personal information lang yung kailangan dito. Ipoprovide lang natin yung complete name and yung birth date natin, katulad nito. And next is yung mailing address or kung saan tayo nakatira. Pwedeng sa Metro Manila, pwedeng sa province, kumpletuhin lang din yung sa iba pang info dito, katulad ng street at subdivision. By the way, pwede nga pala kayo makakuha ng error message just in case na yung sa record ng SSS ay hindi nagmamatch doon sa nilagay nyo dito. Pwedeng sa name yan or sa birth date. So, i-double check nyo bago mag-proceed. Kapag okay na, i-click lang ulit tong next na button. At nasa step 3 na tayo, wala nang ibang ipiprovide na information dito. Instead, i-review na lang yung mga details na pinrovide kanina. Kasama yung SSS number, yung complete name, mailing address, at i-check itong terms and conditions. Kapag na-check na yan, pwede na mag-proceed, mag-click lang ng create account. Kung walang magiging error, dapat ganito yung makita ninyo. Mag-e-enter kayo ng OTP. Meron lang tayong 5 minutes para magawa to. So, dapat i-check nyo na yung phone ninyo at kunin yung OTP or yung 6 numbers na pinadala ng SSS. By the way, kapag nagpadala ng OTP sa inyo, hindi lang sa SSS, kahit sa ibang bangko or ibang transaction, wag nyo ibibigay sa ibang tao yung OTP na na-receive ninyo. Nagsisilbi kasi itong approval doon sa transaction or activity na ginagawa ninyo. Katulad sa case natin, gumagawa tayo ng online account sa SSS. So, ina-approve natin to sa pamamagitan ng paglagay dito ng OTP na na-receive natin sa phone natin mismo. So, click ko na yung proceed. At, ito na yung confirmation. Meron na tayong SSS account kung saan meron na tayong user ID at password. Tayo mismo yung gumawa nun. At pwede na natin magamit pang login dito. So, login lang ako very quick.
Click ko tong sign in. Hindi tayo makakapag-proceed hanggat hindi natin ine-enter yung PIN. So, click natin tong get PIN. At meron ulit tayong 5 minutes para i-enter yung OTP na na-receive sa phone. Click ko tong login. May makikita kayo ditong data privacy notice. Kapag ganyan, lagi nyo lang i-click itong I agree. Andito yung name natin, yung SSS number, maging yung mga nahulog na natin sa SSS at kung nakakailang hulog na ba. Also, pwede rin kayong magbayad online na dito. Kanina may pinakita ako na may EG na pwede magbayad online. Isang option to, pero kung meron na kayong SSS online account katulad nito, pwede na kayong mag-generate ng PRN mula dito. So, piliin nyo lang dito yung membership type, magkano yung contribution, at kapag okay na, makikita nyo na yung PRN dito. Yung payment reference number, ito yung pwedeng bayaran online gamit ang GCash, Maya, or yung mga online banking natin. At ang pinakamahalaga dyan ay pwede kang mag-apply ng loan at benefits dito. Halimbawa ng mga benepisyo nila ay yung sa retirement benefit, disability benefit, sickness, kung sakaling nagkasakit, hindi makapasok sa trabaho, pwede mag-apply ng sickness claim sa SSS. Unemployment benefit, kung natanggal sa trabaho, pwede rin yung mag-apply. Maternity benefit, pwede makakuha up to 80,000 pesos. At marami pang iba dito, katulad ng sa loan, kung saan pag loan condonation, wala na yung penalty, babayaran mo na lang yung past loan mo. Pwede rin ng calamity loan, pension loan, at salary loan. Para sa iba't ibang mga tutorial videos, paano mag-generate ng PRN, magbayad, at mag-avail ng mga claims dito, pwede nyo nang i-check yung page or channel namin, or yung mga link ay nasa description sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!